The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. On the first day of that week, Mary Magdalene came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him." Mary stayed outside the tomb weeping. As she wept, she bent over into the tomb and saw two angels in white sitting there, one at the head and one at the feet, where the body of Jesus had been. And they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken my Lord, and I don't know where they laid him." When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" She thought it was the gardener, and said to him, "Sir, if you carried him away, tell me where you laid him, and I will take him." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, I am going to my Father, your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and then reported what he told her. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning to the online parishioners of Santa Maria Goretti Parish. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today, we do not only commemorate Mary Magdalene, but we also celebrate her feast day. You know, this celebration used to be a memorial for the church. Kumbaga, mas mababa kesa sa feast. But Pope Francis elevated it to a feast. And now the whole church is celebrating the feast day of Mary Magdalene. Let us know why. Bakit kaya inangat? Before we start our reflection, I'd like to ask you, what first come to your mind when you hear the name Magdalene? Magdalena. May kanta pang ganyan, hindi po ba? No? We all know the story of Jesus driving out 7 demons out from Mary Magdalene. 7 demons. Aside from that, she was known to be a prostitute. Alam niyo po ba yon? Narinig niyo na po ba yon? No? We all know that. Even though there was nothing written about it. Alam natin, prostitute siya, pero wala namang nasulat na siya'y prostitute. Or nothing could prove it. Walang pruweba. Pero, pinaniniwalaan natin. Tumatak sa atin. I guess, this is the reason why Mary Magdalene was known to many as sinner. Kilala siya
bilang makasalanang babae. Kaya nga noon, tinanong ko kayo, anong unang pumasok sa isip ninyo nung narinig ninyong pangalang Magdalena? Parang may stigma na sa atin o meron ng stereotype tayong nagawa because of that name. Sad, but this is the reality of Mary Magdalene to us. That she is known as a sinner. She is known for her sin, not for her goodness. Kilala siya sa kanyang kasamaan, sa kanyang kasalanan, at hindi sa kung anong nagawa niyang kabutihan at kagandahan. Ito siguro, ito marahil yung gustong ipakita sa atin ng Ebanghelyo. At marahil sa ganito, gusto ipakilala ni Jesus si Maria Magdalena sa atin. We heard in our story, no? Matapos ilibing si Jesus, si Maria Magdalena ang unang taong pinagpakitaan ni Jesus. Meron siyang apostol. Bakit hindi doon? Bakit sa katulad niya? Siya yung unang nakaalam na wala na ang mga labi ni Jesus. At narinig natin sa kwento, iyak ng iyak itong si Maria Magdalena. At hindi niya alam kung saan dinala ang mga labi ni Jesus, ang bangkay ni Jesus. Pero ang hindi rin niya alam, kaharap na niya si Jesus. Kausap na niya si Jesus. Bakit? Because she was too focused on her grieving. She was too focused on crying. Di ba? Pag umiiyak ka, no? Punong-puno ng luha ang iyong mata, malabong yung paningin. Lumalabong yung paningin dahil sa luha. Di ba? Kapag punong-puno ka ng emosyon, hindi ka makapag-isip ng tama. Dahil you're too engrossed with your emotion. And probably that was what happening to Mary Magdalene during that time. That is why she was not able to recognize Jesus. Pero nakilala niya si Jesus nang tawagin ang kanyang pangalan. Si Maria Magdalena ang inutusan din ni Jesus na ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. Isn't it true that whenever we have a secret or whenever we have news or information that we want to share, the first person that we go to is the closest to us? Totoo po ba yan sa inyo? Kapag meron kayong balitang gustong sabihin, o yung sikreto mo, kanino nyo po sinasabi? Diba? Kapag may nasagap kayong chismis, kanino nyo unang binubulong? Yung nanay ko, iniintay akong umuwi. Kapag may nasagap na chismis, sa akin agad sinasabi. Sabi ko, Ma, doon yung nanay ko, tigil mo yan. Laging ganon. Di ba ganon? Kapag meron kang gustong ibalita, meron kang sikreto, meron kang information na gusto mong ipaalam, una mong sinasabihan yung malapit sa'yo. Mahal mo sa buhay. It could be your best friend. It could be someone special to you. Or it could be someone whom you trust. Ito ang hindi natin alam tungkol kay Maria Magdalena. Ang posibilidad na siya ay malapit kay Jesus. Siya ay malapit kay Jesus. Kilalang lang kasi natin si Pedro. Siya yung pinakamalapit kay Jesus. Pero bakit hindi kay Pedro sinabi ang unang balita na siya'y muling nabuhay? Di natin alam. O baka hindi natin alam, matalik na kaibigan ni Jesus si Maria Magdalena. Pero sigurado ako, espesyal si Maria Magdalena kay Jesus. Madalas, tinitignan natin sa tao yung kasalanan at yung hindi magandang nagawa. Kaya ito yung tumatatak sa atin. Ito yung naiiwan sa atin.
Sa halip na yung mabuti at maganda. Kagaya na lang ni Judas. Anong tumatak sa atin? Diba? Wala na nga eh. Hindi na kasalanan. Pangalan na niya kapag sinabing Judas ka. Imagine, traidor agad. Nakalimutan natin, alagad siya ni Jesus. Isa siya sa 12. Tinawag siya ni Jesus. And Jesus has his reason for calling Judas. Huwag na tayong lumayo. Huwag na tayong pumunta kay Judas. Sa ex mo, anong tawag mo? Ayon. Diba? Sa boss mo, anong tawag mo? Ayon. Sige, ako na lang kukwento ko po kayo, no? Kwento ko lang, no? Nung sa dati kong malalaman, anyway, no? Kilala ako. Kilala nila ako bilang malupit. Ganun daw, no? Kaya nung sa present kong assignment, sabi nung kwentuhan daw, bago ko dumating, nag-usap-usap na daw yung mga staff. Sabi, no, terror yun. Naku, maraming tinanggal yun dun. No? Nagtatanggal ng empleyado yun. Yung tumatak sa akin, nagtatanggal ng empleyado. Sa loob-loob ko, sino bang gumawa ng masama? Sino bang gumawa ng kasalanan na sabi ng policy, tanggal agad? Hindi ko naman pwedeng tanggalin yun. Yari ako sa dole. No? Hindi pwedeng ganon. No? But sino ba yung gumawa ng masama? Ako ba? Sinunod ko lang yung policy na kapag nagnakaw, yun. Pero nakalimutan yung nagpatawad ka sa mga nagawang suspension o sa mga kasalanan, binawasan mo yung suspension, nagbigay ka nung may namatay, tumulong ka nung may sakit, nakalimutan yon. Ang alam lang, nagtanggal. Kaya nanginginig yung mga empleyado sa present kong assignment kasi ganun daw ako. Well, ganun ang tao eh. Kung ano yung masama, siyang tumatatak. And that is also true to Mary Magdalene. If we could only go back to the stories and experiences of Mary Magdalene with Jesus, we would change how we know and look at Mary Magdalene. You know, Mary Magdalene was healed by Jesus from 7 demons, di ba? Meaning, she was a woman who knew great suffering. Pero ba't anong tumatak? Makasalanan kasi. But hindi tumatak yung, she is a woman who knows great suffering. Yung kayang magdusa, 7 demonyo, gaano kakatagal sinasapian, pero napagtagumpayan mo, nakakayanan mo araw-araw. Mary Magdalene was also the leader of the group of women who provided for Jesus and His apostles out of their means. Anong ibig sabihin? Benefactor. Itong si Mary Magdalene para makapagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad ng pangangaral. Siya yung nagpo-provide ng kanilang pangangailangan. Pero ang tingin sa kanya, makasalanan. Hindi donor. Hindi mapagbigay. Along with many other women, Mary followed Jesus and ministered to Him from Galilee all the way to Jerusalem. Kasama sila. Hindi man sila nakwento, pero kasama sila ni Jesus. And Mary Magdalene was one of the women or one of the people during Jesus' crucifixion. While most of the apostles, nasaan? They were hiding. Nagtatago. But Mary Magdalene was there at the foot of Jesus while He was crucified on the cross. Alam ba yun ng tao? Tumatak ba yun sa kanila? Hindi. And Mary Magdalene witnessed most of Jesus' suffering while on the cross that the apostles were not able to see. That the apostles failed to see. Siya yung nakakita nung sinibat ang tagiliran ni Jesus at dumaloy ang dugo at tubig. Ang mga alagad,
Wala. Nagtatago. After they took Jesus' body down from the cross, Mary Magdalene and the other women followed and saw the tomb and how Jesus' body was laid. Siya yung isa sa mga naglibing eh. Kaya alam niya kung anong itsura ni Jesus nung siya'y nilibing. Alam niya kung nasaan si Jesus. Alam niya kung saan yung ulo at saan yung paa. Pero yung mga alagad, hindi yun alam. Ito ang hindi kilala tungkol kay Maria Magdalena. Sa dami ng magagandang kwento tungkol sa kanya, yung masama pa ang naalala. At mas nakakalungkot, hindi pa yon totoo. But I know, Mary Magdalene was not even bothered by how people look at her and know her. As long as she is with Jesus, nothing could ever destroy her. My dear brothers and sisters, take it from Mary Magdalene. People may judge you and say many things against you, even bad things, even the true or not so true. But as long as you are with Jesus, nothing could ever destroy you. Amen. Hopefully, we have a new way to look at Mary Magdalene. Sana nagbago na. No? Pag narinig natin ang pangalang Magdalena, she is an apostle to the apostles. Iba. No? Iba na sana ang pananaw natin kay Maria Magdalena. And in all these, she's still a saint. And a saint is in heaven. And those who are in heaven are good. Sana mabuti ang maalala natin kay Maria Magdalena. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our celebration has ended. Go in peace to love and serve our Lord. Thanks be to God.